Pangalawa, Lisa. Pangatlo, ano ibig sabihin nito? Ngayong araw, ibinubuhos ng Diyos ang grasya para sa inyo upang ang pagsasama nyo ay maging banal at maging matatag na nakaugat sa Diyos. God's patay niyo, gayong kayo ay nagalayo sa magandang bibig sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagkaupin ninyo ang inyong mga palad at ipayan ninyo ang amiting magkatipad sa banal na sakramento ng Panginoon. Here we are, living in the moment. Tatlong bagay ang ibibigay ko sa inyong dalawa para maging mabunga at makahulugan at tumagal ang inyong pagsasama habang buhay. Unang bagay, ang damit pangkasal at ang singsing. Ang dalawang ito ay nagpapakita sa inyo at nangangahulugan na dapat ang inyong kasal ay huwag niyong babahiran ng anumang kasalanan at anumang desisyon. Kung gusto niyo maging mabunga at maging masaya ang inyong pagsasama, huwag magkaroon ng bagit kasalanan at dumi ang inyong pagsasama. Look ahead, we can see forever. You and me doing it together. Ito yung una, tatandaan ninyo. Palagi niyong titingnan ang inyong singsing at palagi niyong aalalahanin na sa araw na ito, sinuot ninyo ang inyong damit ng kasal. Upang kayo ay magkaroon ng commitment sa bawat isa at upang kayo ay maging faithful sa bawat isa. So pagkat ang buhay na tatawagin ng pagkatapos ng kasal na ito, ito ay papanindigan ninyo habang buhay. Sana yung pagsasama ninyo ay maging masagana. At ang pagkakaroon ng maging masagana sa buhay ay dapat tapat kayo sa bawat isa. Ang kwarta nindo ay maubos. Big bag, as you stand as godparents of them. At sinigurado ninyo na sila ay nagsasama habang buhay kahit mahirap ang buhay. Yan ang witness na kayo ay marunong at magaling na mga ninong at ina at mga magulang. Cause this is our world, this is our time, these are our plans, we're gonna let them shine. This is our place. Kung gusto niyong tumagal ang pagsasama, totoong pagkatrabaho ninyo. Pero sana, pagtrabahuhan ninyo nakasama. Ito yung tatlong bagay. Una, damit pangkasal at singsing. Pangalawa, ang baboy. At ang pangatlo, ang relo. At sa huli, gusto kong sabihin sa inyo, bago kayo o bago ninyo piliin ng bawat isa, pinili na kayo ng Diyos para sa isa't Dreaming, we won't stop dreaming. kayo ngayon ay maghihiwalay na kayo sa inyong mga magulang. Kasi bago kayo kasal, nasa poder kayo ng mga magulang ninyo. Siguro yung panglog ninyo, hindi ko pa yun sa mga magulang ninyo. Taktikin pa yung bahay.
Di ba pagpalain kasama pa kayo sa budget ng mga magulang sa loob ng bahay? Pero ngayon bubukod kayo bilang mag-asawa at bubuo kayo ng pamilya. Katulad din ng baboy pagkanganak, yung anak ibinubukod sa nanay. Kasi hindi malabuhay yung anak, dapat lagi nakasukso sa anayon. Ganon din kayo. Bubuo kayo ng pamilya na kayo lang. If you seek wisdom, if you seek enlightenment, maghingi ng tulong sa magulang kung paano aayusin ang pagsasama. Hindi parang kayong paghiwalay. Kaya kayo mga ninong ina, ang bilin ko sa inyo, pag ito ang pumatok, pabuksan ng pinto, buksan ng bote na malamig ang tubig, hindi ng alak. Pag-usapan ninyo, sikapin ninyo yung komunikasyon po ninyo ngayon. At nakatayo kayo mga ninong at yan sa mga magulang ng dalawang ito. Sisiguraduhin ninyo na magsasama sila habang buhay. Because once this couple feel to get together eternally, feel kayo sa inyong komunikasyon. Aileen, sumasang-ayon ka ba na maging asawa? Si Jasper na narito ngayon, alinsunod sa batas at pangalituntunin ng ating banal na simbahan. Buong puso ba ang pagkalaw mo sa kanya ng sarili bilang kanyang may bahay? Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Ikaw naman, Jasper. Sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Aileen? Na narito ngayon alinsunod sa batas at pangalituntunin ng ating banal na simbahan. Buong puso ba ang pagkalaw mo sa kanya ng sarili bilang kanyang asawa? Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Ngayon ay hinihiling ko na sabay kayong kasabihin ang panalangin. Ang Panginoon, ang Father, magkaroon ng kaloob at kandali, mula ngayon, ang ginawakan at nagirawan, parang lalo at kalisigan kaya lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatuloy ng simbahan, pinag-iwan ng